Sorry kasi medyo hindi ko talaga nagustuhan. Alam mo, isa sa mga nagiging problema sa atin bilang nail technician, yung pabayaan lang natin na magiging malalim yung mga kuko ng mga gilid ng mga client. Ako, concern lang ako kasi alam mo ba, the more na ginagawa mo yung ganyang klaseng proseso, the more na sa kinatagalan mapapasama yung resulta ng tubo niyan. I hope magiging aware po tayo sa mga ginagawa natin kasi meron talaga kasi yung kapalit na risk yung pagcutting yan sa gilid. Alam mo ba, ma'am, Pilipina yung gumawa niyan. Mahilig ang mga Pilipino magpapakutkot ng mga gilid ng side wall ng nail bed nila. Mahilig na mahilig yung mga Pilipino niyan. Ang gusto ko lang i-call out bilang nail technician na concerned citizen lang din, marami nang ako na-encounter na mga client sa mga salon na nagkakaroon ng fungus dahil lang din dyan. Alam mo ba, maayos yung kuko ng client. Kitang-kita natin sa video as you can see. I-recap mo. Maayos yung kuko ng client, pero bakit mo hinayaan na i-cut siya ng ganon ka worse sa gilid? Ma'am, i-call out kita kung sino ka man. Sa lahat ng mga nail tech na kagaya ko, pakiusap, kayo dapat yung nakakaalam sa mga estilo nyo sa paglilinis ng kuko. Wag na wag nyong ikakat ng ganun, pakiusap lang, nakikiusap ako. Kasi instead na magiging maayos yung tubo, magiging maayos yung resulta ng gawa natin sa nails ng client, ay nako. Para dun sa mga client, ma'am, huwag nyong hayaan yung nail tech nyo na gaganunin yung mga kuko nyo, yung mga paa nyo sa kuko. Huwag na huwag kayong papayag ng ganyan, lalo na maayos yung kuko nyo, yung formation ng tubo niya, lalo na hindi siya ganon ka-damage, hindi siya ganon kalalim. Kung may chances na makatiman talaga at gustong-gusto nyo talaga yung ipakuha yung mild na kate na yon, hindi dapat ganon yung cutting. Kayo as client, makikita nyo na may mali yung ginagawa ng nail tech na yan. Huwag nyong hahayaan na ganon yung cutting niya sa gilid ng mga kuko nyo. Kasi bakit? May chances na magkaroon yan ng ingrown yan sa loob. So, yan lang yung problema sa atin bilang nail tech na hindi marunong mag-advise para sa ikabubuti ng mga client natin. Pati ako na high blood ako sa panood ng ginawa niya. Hindi ko tinapos, hanggang dun lang. Kasi na high blood na ako. Pakiusap. Matuto po tayong maging concern sa ginagawa nating trabaho, lalo na kalusugan din yung nakakasalalay sa work profession natin. Okay? Problema yan. Sa totoo lang, problema yan kapag ka pinapatuloy yan na gawain mo sa mga client mo. At magiging problema din yan sa amin na part na yan. Kasi once na ma-encounter namin yung ganyang klaseng kuko na na-damage na dahil sa ganyang klaseng cutting sa gilid,
Nasasaktan kami ng mga nail tech na anong nangyari sa kuko nyo, ma'am? Bakit nagkaroon ng ganito? Bakit nagkaroon ng ganyan? How many times I encounter na ganyan na mga client? Pero alam mo ba kung ano ang mga sagot ng mga client na na-encounter ko na ganyan? Na sobrang lalim na dahil sa cutting nila. Hindi kasama yung mga nabagsakan yung mga paa, ha? Hindi kasama yon. Yung mga nail tech na kagagawa ng mga nail tech na kung bakit nagkaroon sila ng fungus, nagkaroon sila ng sobrang lalim na sidewall. Kasi pinabayaan nyo din as client kayo. So, maging silbi lang po ito na as warning, as call out na rin sa mga kapwa ko nail technician dyan na please, wag nyo na huyang ulitin, wag nyo na huyang itolerate na mag-cutting sa gilid ng ganyan kalalim or ganyan kahaba. Isasagad mo pa talaga yung cutting sa sa pinakaduluduluhan ng kuko ni client dito. Wag nyong ipapakat. Dapat dito lang sa taas. Pasensya na ha kung medyo pasigaw na ho ako kasi hindi na po tama yung ganyang klaseng gawain na mga nakikita ko sa reels ko or anything. Nakaka-proud po ba? Hindi ho nakaka-proud yan. Na kesyo, magaling kang magkutkot ng ingrown, hindi po nakaka-proud yan. Kasi ako, concern lang talaga ako. Sobra akong nahihiya, sobra akong ay, nako. Dito lang sa taas yung cutting. Ito, for example, ito yung thumb mo. Thumb mo sa kuko, sa pinaka-paa mo. Dito lang sa gilid ang side na cutting. Huwag mo nang babaan dyan hanggang dyan. Huwag na. Hindi na necessary. Lalo na't alam mo na walang problema yung kuko ni client. Same sa video na pinakita ko. Ngayon, ang advice ko lang ha, for example, ikaw na nail technician. Alam mo talaga na gustong-gusto ni client magpa-cut dahil sa sobrang cutty na talaga. Ito lang yung maipapayo ko bilang nail tech. Makinig ka. Ma'am, gagawin ko po yung request nyo. Okay? Gagawin kong ikat ng bongga yan sa abot na aking makakaya. Kapag, ma'am, eto suggest ko ha, merong ganitong senaryo kasi na klase ng kuko. Pag sobrang lalim na. Ma'am, kapag dahil nga naging valued customer mo na siya, valued technician ka na rin niya, kapag na-ikat mo na, sasuggest mo to sa client mo ha. Ma'am, kapag naiayos ko na yung kuko nyo, nakuha ko na lahat yung mga ingrown na yan, i-stop na po natin yan. Hanggang dyan lang po yan. Kasi ma'am, kapag lagi natin yung ginagawa, ikaw as nail tech, sabihan mo yung client mo, suggest mo sa kanya to. Kapag lagi natin yung sinasanay yung pagkakat ng cut dito sa gilid ng pinaka-thumbnail mo, siya rin yung mahihirapan dyan. Once natutubo yan, mas lalalim at lalalim at lalalim po yan. Isa yan sa mga pinag-aayawan ng ibang lahi na mag-cut ng ganyan. Hindi ganyan maglinis ng ganyan yung mga ibang lahi. Napakalayo natin sa procedure ng paglilinis natin sa ibang lahi. Kung gusto mong maging maganda yung kuko mo, wag mong ipakat yan ng ganyan. Please lang, nakikiusap ako. Nail technician, mga client, maging aware lang po sana to sa inyo. Wag na wag mo ipakat yan. Pakiusap lang. Salamat.